Magsasampa ng panibagong impeachment complaint ang ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod buwan. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan isasampa reklamo laban sa bise? Jiggy, base nga sa impormasyong nakuha ni dating Senator Antonio Trillanes, sa February 6 na isasampa ng civil society groups ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa petsang kasi yan, Jiggy, mapapaso yung one-year bar rule o yung polisiya na bawal sampahan ng impeachment complaint ang parehong tao sa loob ng isang taon. Naniniwala raw si Trillanes na mas may bigat yung isasampang reklamo laban sa bise. Bukod kasi dun sa issue ng confidential funds, isasama na raw yung reklamo nga dun sa reklamo yung testimonya ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Si Madriaga yung nagpakilalang dating security aide umano ni VP Sara. Inakusahan nga niya yung bise na tumanggap umano ng pera mula sa mga pogo at drug lords noong eleksyon. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Senator Trillanes. Ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara. Kailangan nating maatuloy ito para makita ng mga kababayan natin kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa mga aligasyon na to. At Marian, itong kay Trillanes ay hiwalay pa ba ito dun sa i-endorse din ng Makabayan Bloc? Yes, Jiggy, nakausap nga natin itong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinco tungkol dyan at tungkol nga doon si i-endorso nila. Meron daw silang separate na i-endorse yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ni Tino, hiwalay pa yung tinutukoy ni Trillanes sa isasampa nga nilang reklamo. At kasado na yung impeachment complaint ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan at idadagdag din nila itong testimonya ni Madriaga. Pero wala pa yung petsa kung kailan nga ito ihahain. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tino. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya, particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Yung grounds still betrayal of public trust kaugnay dun sa pagwaldas na 612.5 million na confidential funds at pagtatakip dito. Jiggy, patungkol naman doon sa niluluto umanong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nauna na nga sinabi ni Congressman Tino na may nakikita silang grounds para sa posibleng impeachment laban kay PBBM. May seryoso kasing alegasyon daw laban nga dito sa Pangulo na binayaran umano ito ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pero pinag-aaralan pa raw nila ito dahil kailangan nga ng matibay na ebidensya. Pero iba naman ang pananaw dyan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I think we have to be very clear that it was the president himself that blew the whistle on flood control corruption in government. I don't see any affidavits that had actually linked the president to flood control corruption. So as soon as we get that, parang wala kang batayan to even discuss ito po nga paglilink ng ating pong Pangulo sa flood control scandal. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.